Street naked bike na 155cc ang engine. Ito yung klase ng motor na pwede mong ipangharabas. Kumbaga hindi ka mabibitin sa power, pwede mo pang everyday use. At the same time, pwede mo rin i-long ride to dahil sa upright positioning nito. Street naked kung tawagin, ibig sabihin mas agresibo ito, lalo na sa kalsada. Dalawang version kasi, meron ng Gixxer, merong naked version at sports version. Itong pinapakita ko sa inyo, naked version to mga bossing, na kung saan dinisenyo ito upang maging tulay ng sports styling at pang araw-araw o pagiging practical nito. Naging kilala at sikat to dahil sa mga rider na mahilig mag-commute na mapormang motor at the same time gusto yung nakakatipid lang sila. Kaya kung ikaw ay isa sa naghahangad ng mala big bike na motor ang datingan pero hindi naman tinaga sa presyo at mababa ang maintenance cost, tingin ko babagay sa iyo ang motor na ito dahil pang budget meal at pang araw-araw na gamit ang hangad mo. Tara, alamin natin kung ano ang kabuuan ng motor na ito, bakit mo kukunin at mga dahilan bakit ito ay naging isa sa mga pinaka mabibentang motor dito sa Southeast Asia at pinakabantog pagdating sa mga street naked bike na lower displacement cc. Tara, isa-isahin natin to. Boss Motovlog. Para sa kaalaman nyo lang po mga bossing, ang Gixxer po ay 2014 unang nailabas yan. Mga ilang taon na rin, 10 taon mahigit na rin po mula nang inilabas ito at wala pong binago sa engine nito na nagkakarga ng 154cc engine. Ito po ay air-cooled, single cylinder, kaya pagka ganyan yung specs ng motor mo mga bossing, hindi po mataas ang maintenance nito, mababa lang. No need para sa mga cooling system na coolant, hindi na po yan. Oil cooled, hindi siya oil cooled, wala rin po siya nun. Kumbaga hangin lang po nagpapalamig sa motor na ito. At yung mismong langis na inihahalo mo sa loob ng makina, yes, isa po ang langis na nagpapalamig din ng makina nito. Kaya kung di mo lalagyan o nagkukulang na yung langis mo dito, maaaring tumaas ang init ng motor. Kaya kailangan maintain mo kung ano yung sinasuggest ng kasa na langis para sa'yo. Kung titingnan mo ang appearance nito at yung mga nakakabit kagaya nitong telescopic, talagang pang big bike na pang big bike siya. Dahil na rin sa bigat nito mga bossing, hindi kailangan ng manipis. Sa likod, naka monoshock to na solid na rin po mga bossing, pang big bike setup na rin po na tipong kayang iangkas kahit 5 dito. Malaki ang tangke nito, nasa 12 liters na siguradong malayo-layo yung mararating mo. Ang seat height is 780mm. Pasok to sa mga 5'5" in height. Yung nga lang, pag medyo 5'5" in height pababa ka na, medyo magtitiptoe ka. Pero manageable naman to dahil nga manipis naman yung upuan nito na tipong kaya ka rin naman. Hindi naman siya ganun kakapalan kagaya ng mga scooter na malalapad. Maganda din po ang mga prenohan nito dahil naka-hydraulic single disc po ito sa harapan. Sa likod naman is nasa 240mm disc sa likod. Mas malaki yung harapan nito mga bossing na konti, para syempre kumpleto yung stopping power, mas malakas. Maganda rin ang makina nito na ginawa ng fuel injected kasi yung unang version nito carburetor pa. Ngayon po mas pinatipid na dahil fuel injected na, kaya maganda yung optimal na yung niya, power output. Pagdating sa kanyang headlight, LED po yan, pati yung taillight. Ang bulb type na lang po yung mga turning lights nito. Ayos yan, napansin ko lang sa mga LED lights, mas maliwanag siya kahit umaga. Kung magpapalit ka man ng langis mga bossing, 850 ml po ang required ng engine oil ng makina nito. Pero kung magpapalit ka ng oil filter, nasa 950 ml po yung ilalagay mo. Kumbaga kulang-kulang 1 litro na rin po. Pero kung hindi ka na magpapalit ng oil filter nito, 850 ml pwede na. Ang telescopic suspension nito is meron siyang 41mm, kaya talagang makapal siya at build shot para sa mga big bike style. Swing arm naman ito na nasa 7-step adjustable mono suspension yan. So pwede mo i-adjust, pwede mo pababaan, pwede mo rin iangat ng konti. 5-speed manual transmission to at kagaya nga ng lagi ko pong sinasabi, maganda mag-aral kayo ng cambio.
o yung pagkakambyo, pagpapalit ng gearings, nahahati siya sa 5 gears na kailangan marunong ka, lalo na ngayon sa panahon ngayon. Ang mga rider is sanay na sanay sila sa mga scooter, bihira na lang kasi yung mga decambio ngayon na motor. Pero ang maganda kasi sa decambio, mga bossing, mas nakukuha nito yung power output na maganda. Kumbaga, sibat agad siya, hindi kagaya ng transmission, dadaan pa siya sa belt, marami pa siyang pagdadaan, kagaya ng bola, bago makuha yung power, bago umikot yung gulong. Kaya yung ganitong mga motor na kagaya ng manual, mas matipid po ang konsumo nito sa gasolina, Mas mababang maintenance cost, langis lang po papalitan mo dyan, gulong, brake pads, paabutin mo na ng 1 taon mahigit bago ka magpalit ng gulong. Lalo na kung ganitong mga gulong yung papalitan mo, baka umabot pa ng 2 taon to dahil makakapal kasi yung gulong nito. Tapos naka-tubeless na rin, hassle free. Pagdating sa cockpit, makikita mo digital ang panel niyan. Tapos sa mga buttons, ayan, meron tong passing light, left and right signal light, high and low beam, busina, nandyan na rin. Sa kanan naman, ignition switch, kill switch, pwede mo patayin yung mga ilaw nito. Yung iba kasi magpapalagay ka pa ng buttons para mapatay mo yung ilaw sa umaga. Na required na po kasi yun sa LTO, kailangan laging bukas, pero hindi naman ganun kahigpit. Kumbaga yung iba nagpapalagay pa rin talaga ng ng pindutan o yung button para pwede mong i-switch off yung ilaw ng motor mo sa umaga. Ayan naman ang inyong tapakan ng angkas ng misis mo, ng bayaw mo, kung sino man gusto mo i-angkas. Huwag lang ang kabit, may tire hugger na rin para hindi siya maputikan. Ewan ko lang saan lulusot yung putik, Bukod sa tire hugger, may tapalodo na rin po yan, mga bossing. Talagang ayaw kanyang matalsikan. At kung gusto mong kunin, meron ako nakita bagong kulay ito, mga bossing, dito sa Rupali, Imus, Cavite. Tumataginting lang naman na 114,600. At andyan na rin yung mga quotation kung gusto mo ng hulugan. Ayos na ayos, di ba? Napakamura nito, tipid sa gas, mababa maintenance, tamang-tama at pasok na pasok para sa mga nagba-budget meal na motor. Pero ang gusto ay yung mga malabig bike na motor, ang tindigan. Hindi mo nga aakalaing 155cc lang dahil sa laki ng build niya. Pero kahit ganyan yung build ng motor niyan, putik yan. Lalampasan ka niyan, lalo na sa mga kalsada dito sa Metro Manila, paningit-ningit sa mga traffic, pang weekend rides na hindi sumasakit ng likod mo dahil sa upright positioning. Pasok to at napaka-liksi ng ganitong klaseng motor.